Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Pond, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo ngayon sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng isang makabuluhan at isang informative na talakayan. Kasama po ang ating fresh na fresh. Ayan, kakadistino lamang po dito sa ating bayan. Ayan po, sama-sama niyo po kong i-welcome si Police Lieutenant Maria Carlene Austria Centeno. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, pag-iimbita sa akin para sa inyong programa sa araw na ito. Ayan. Ma'am, kami rin po ay nagpapasalamat dahil despite ng inyong busy schedule, ay pinagbigyan niyo po kami. Oh. Ayan, talagang kung makita niyo po kanina, fresh na fresh po, galing pa po silang field. Pero pinagbigyan niyo po kami, kaya nagpapasalamat po kami, ma'am. Kaya hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa dahil ma'am, malapit na po ang eleksyon at ito po ang aking katanungan. So, kamakailan lamang po ay isinagawa po ng inyong tanggapan ang Unity Walk. Ayan, ma'am. So, para sa peaceful election sa darating na May 12, ano po ang mga hakbang ng PNP upang matiyak ang kaayusan sa bayan? Yes po, tama po. Noong nakaraan po ay nagkaroon po tayo ng yung himpilan po namin ay nagsagawa ng Unity Walk kasama po ang mga kandidato at kanilang mga supporters upang ipakita po ang kanilang pagpapahayag ng isang intensyon na maging maayos ang halalan ngayong darating na Mayo. Isa lang po ang programang ito na ginagawa ng PNP upang matiyak ang isang maayos na halalan. Maliban po dito, ay marami pa pong programa, lalo na po ang aming himpilan, katulad po ng information campaign, kung ano-ano pong mga bagay na dapat isaalang-alang ng isang mamamayan ngayong election period. Katulad po ng pagbabawal na pagdadala ng mga deadly weapons. So, pinagbabawal po yun during the election period. So, kahit ito po ay may kaukulang permit, andyan din po ang kampanya ng pulisya against loose firearms na kung saan ay inuuna po natin yung mga firearm holders na expired na. So, yun po, kapag mga expired na po ang kanilang license, in-encourage po sila na surrender po yung baril nila, no? So, para hindi po sila magkaroon ng kaso. So, yung mga expired na po ang license, tiniturn over po sa amin for custody. So, yun po, ganun din po yung pag-turn over nga nila, yung katulad ng pag-turn over ng baril. So, sa mga aspiring candidates din po yun ng kanilang firearm for safekeeping. Tuloy-tuloy din po ang ating ginagawang COMELEC checkpoint at police visibility para sa pagmamonitor po ng pagpapanatili ng kapayapaan dito sa ating lugar, sa Brooks Point. Ayan, thank you, ma'am. Talagang nakikita po at nararamdaman po talaga namin yung pwersa ng kapulisan dito po. At ayan po, maaari nyo po bang, ano-ano po bang maaring gawin at hindi dapat gawin ng mga tumatakbo sa halalan, ma'am? Siyempre po, una-una po, siyempre maging patas lang po tayo sa lahat na gagawin nating kampanya. Ano po, iwasan po natin una-una yung paggamit ng dahas at pananakot laban sa mga kalabang kandidato. At sa mga supporters naman, dapat iwasan din ang pamimili ng boto. So, yun po talaga, isa po yun sa paglabag, diba, sa election, yung vote buying. So, sapagkat labag po ito sa ating batas. At marahil po ay sundin lang po natin ang ating mga kandidato, yung mga panuntunan ng ating COMELEC. Yes. Kung sakali man po ay makukuha ang threat, ang isang kandidato, huwag pong mag-atubiling, ipagbigay alam agad sa amin yun. Kasi po, pwede po nating bigyan ng assistance kung sakaling meron mang threat, bibigyan natin ng assistance yun, pero i-validate po muna natin. So, yun po. Yun, thank you, ma'am. So, nabanggit po kanina, ma'am, yung pagbabawal po ng mga, mga firearms. So, yun, kaugnay po sa gun ban. So, naririnig ko kumbaga ito po ay normal na naririnig po. Pagka-start pa lang ng campaign period, ay naririnig na po natin yung gun ban. Ayan, ma'am. So,
ano po ang saklaw ng gun ban at sa anong batas po nakaangkla ang gun ban at bakit po ba ito ipinapatupad tuwing halalan? Yes. Ma'am, with due respect nandito po kasi yung batas na ito, hindi ko po masyadong kabisado kung ano, babasahin ko na lang po para sa inyong kaalaman, ano po. So, ito po ay napapaloob sa COMELEC Resolution number 11067 at sa Section 261 ng ating Omnibus Election Code o Batas Pambansa bilang 81 na inaatasan po lahat ng individual, may kaukulang permit man po ang kanilang baril ay pinagbabawal po itong ilabas ng residence ngayong election period. Kahit na po ang isang individual ay may permit to carry pa, maliban na lamang po kung ito ay may kaukulang permiso galing sa COMELEC o yung tinatawag po nating gun ban exemption. At mas ipinagbabawal din po ang pagdadala ng baril na walang permit or expire na ang permit sapagkat maaari pa silang makasuhan ng violation of RA Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama din po sa ipinapatupad na gun ban ang pagdadala po ng mga guns or replicas katulad ng airsoft or ang airgun. So, yun po, kahit lahat po, any kinds po ng baril ay ipinagbabawal ngayong election ban. So, ang ina-allowed lang po kung meron pong mga exemption from, meron po kasi tayong mga candidates na kumukuha ng exemption, exemption for gun ban. Pwede po yun i-apply po. So, ang approval po is COMELEC. Yun may po. ganun po Yes po. ma'am, na exemption. Oo. Ay, kung mga pulis po ba, ma'am? Ay, kami po, generalize, ano po kami, meron po kaming exemption dyan. Kasama po kami dun sa exemption. Kasi meron pong pinapirman sa amin na tawag dito, parang undertaking. Doon po. So, meron kaming exemption dun sa gun ban. Yes po. Ayan, so ano po ba ang kaparusahan sa isang individual kung lumabag po siya sa pulisiyang gun ban? Kung siya po ay lumabag sa policy ng gun ban, siya po ay may pagkakakulong ng 1 taon o hanggang 6 na taon. Doon po sa pagbabiolate niya sa gun ban na yon. Mabigat po pala, ma'am. Oo, tsaka wala pong pinipili. It's either appointed ka or elected. Basta ikaw po ay lumabag sa batas na yan, sa gun ban na yan, paparusahan po kayo. Yun, thank you, ma'am. Sabay-sabay po tayong natututo. Ayan, ma'am, so, nasabi niyo po kanina, di ba po, na nagkakaroon po kayo ng mga random checkpoint. Yes po. Ayan, ma'am. Kaugnay naman po sa random checkpoint, bakit po ninyo ito kailangan isagawa? Ito po, ang isa pong checkpoint, isa po ito sa isang way, preventive po ito, para po malesen natin yung mga aksidente or insidente na nangyayari sa ating lugar. Siyempre po, pag nagkakandak tayo ng checkpoint, naiiwasan po natin yung mga unang-una na monitor natin yung mga, alimbawa, mga unauthorized na mga nagdumadaan sa kalsada, nang walang mga lisensya, na nagkukos ng problema sa kalsada. So yung isa, minsan po magkakaroon tayo ng pagkakataon na yung mga nakaw pala, makukuha natin in a way of checkpoint. O, yun po para ma-lessen or ma-prevent natin yung mga crimes na maaaring mangyari sa kalsada. So, since nagsimula na, ma'am, yung campaign, araw-araw na po ba kayo dyan? Yes po. May mga... Yes, ma'am. Ma'am, yan po ang tanong mo eh. Siguro po wala kayong lisensya. Hindi, biro lang po. So, meron po kasi para din po ito sa ikabubuti po natin. Kaya kailangan po natin mag-checkpoint. So, yung sa mga wala pong license dyan, pag nakita niyo po kami. Ma'am, thank you po. Yes po. So, yun po, araw-araw na po sila mag-checkpoint dyan. Ayan, so, dito po ba sa bayan ng Brooks Point, ano po ba yung mga kadalasang problema sa panahon po ng halalan, ma'am? So far naman po, ang Brooks Point ay isang peaceful na munisipyo when it comes sa eleksyon. So wala naman pong usapin na mainit itong halalan. So ang mga kandidato naman po dito ay sumusunod naman sa mga alituntunin ng COMELEC. Kung ano po na pag-usapan during the Unity Walk ay kanila pong sinusunod. Wala po tayong issue pagdating sa halalan dito. So hindi po ito kine-considered na hotspot. Kasi meron po tayong tinatawag na hotspot area pagdating ng election. Yun po, kaya po siya tinatawag na hotspot, nagkakaroon po kasi ng mga dahas, mga karahasan, katulad ng patayan, yung mga kapwa supporters nagpapatayan or kung ano pong yun po. So sa ngayon po, okay naman po ang Brooks, may mapayapa naman po. So wala po tayong problema dito sa Brooks Point. Yan.
Magandang balita po yun. Po. Pero Okay po ang sa social media lang sila. okay lang po na sa social media lang kasi syempre ang social media hindi natin hawak ang isip ng tao. Hindi natin makontrol. Hindi katulad sa katawan, kung may kunting dahas dyan, kaya nating ipacify. Sa social media kasi pwedeng gumawa ng mga bogus accounts. Opo, so mahirapan pa tayo na i-identify ang mga yan. Bahala na sila, 'di ba? Basta in person, walang ganun, walang physical na harassment. Okay yun. Ma'am. So, tungkol naman po sa pagkabit o pagtanggal ng mga tarpaulins, saklaw po ba ito ng PNP at ano pong ahensya ang nagpapatupad po nito? Okay. Sa mga nakikita po natin na mga tarpaulins, ang tarpaulins po natin, meron po yung authorized na sizes lang. Di ba po? Pag nakita po natin na medyo malaki yan na pinagbabawal, tinatanggal po yan, binabaklas. So pagdating naman po sa pagbaklas, ang issue ng pagbaklas, hindi po namin trabaho yon. Trabaho po yan ng COMELEC. Kami po ay assistance lang, kumbaga nasa security lang kami, assistance po ng COMELEC. Nandito lang po kami sa gilid nila, pero ang pagbaklas, COMELEC po yan. Hindi po kami. Ayan, thank you ma'am. So, sa ngayon po, sapat po ba ang ating kapulisan para sa deployment po sa araw po ng mismong ng halalan? So, paano po ang setup para po sa mga presinto sa mga liblib po na lugar? Yes, ma'am. Yan pong yung pag-deploy po ng mga tao, isapat po yan. Hindi po tayo, pinaghahandaan po ng PNP yan kasi po, katulad po ang Brooks Point, medyo malaking munisipyo. So, kailangan po ng maraming tao. Kung sa amin po, sapat po yan kasi meron po kaming augmentation na tinatawag. So, maliban po sa personnel mismo ng Municipal Brooks Point, ng Police Municipal Brooks Point, ng Police Station ng Brooks Point, meron pa po manggagaling ng mga personnel from other area. Opo. Katulad po sa, kung magbibigay po yung PMFC, dito po sila i-deploy sa amin. Then, other than that, meron po tayong tinatawag na mga friendly forces na makakatuwang din po natin na madideploy katulad po ng mga Philippine Coast Guard, Bureau of Fire. Yes po, tapos yung the other is sa Philippine Army, kasama din po yata sila para sa deployment. So, sapat po tayo, no worries po. Yes, ma'am, thank you po. So, maiba po tayo, ma'am. Ito gusto ko talaga tanungin na. Ayan. Bilang isang kawani po ng Law Enforcement Agency, ng ating bansa at the same time deputy ma'am, no? Yes po. And police lieutenant. Wow. Ng pulisya po dito sa ating bayan. Para po sa inyo, ano po ba ang dapat maging pamantayan ng mga mamamayan sa pagboto ng nararapat na maging leader po sa ating bayan? Nako, magandang tanong yan, ma'am. Para akong nasa pageant. At least magkakaroon tayong question and answer. So, siyempre ako po, nagsasalita po ako, hindi po sa dahil gusto ko. Kasi po, bilang alagad ng pulisiya, kami po ay non-partisan. Hindi po kami pwedeng ma-involve sa kung ano man, di ba? So, ang akin po, siguro, unang-una, God-fearing. Unang-una, dapat may takot sa Diyos. Kasi kung ikaw ay leader na may takot sa Diyos, kaya mong i-lead yung tao ng maayos. Siyempre, hindi ka makakaisip ng masama. So, God-fearing. Sumunod, siguro may puso, makatao. In a sense na may puso at makatao, kaya niyang gawin lahat. Tawag dito, wala siyang kinikilingan. Nakikita niya kung ano yung hirap ng mga tao, nararamdaman niya, yung sakit or yung paghihirap ng tao, na kaya niyang ilagay yung sarili niya sa kalagayan ng tao at tulungan. Yun. And then, siguro, fair and just, pantay sa status ng buhay ng tao, walang pinipili. No? So, kung ano man ang status mo sa buhay, tutulungan kita. Hindi ako dapat magpa-impluwensya sa mga taong may kapangyarihan. Kapag alam kong mali sila. Yun. And ano pa ba? Yun lang naman ang nakikita kong ano. And of course, matapang. Dapat matapang, may paninindigan. Kasi siyempre hindi siya kayang impluwensyahan ng kung sino man. Yun ang isang magandang leader. May sarili siyang panuntunan sa buhay na isinaalang-alang niya kung ano yung ikabubuti ng mga kasama niya sa komunidad. Yun, di ba? Hindi dapat nagpapasakop ang isang leader sa kung sino man na gustong mangibabaw doon sa pinanghahawakan niyang lugar. So, siya ang leader, siya dapat ang masunod, kaya dapat matapang siya. Thank you, ma'am. Talagang... No, yun. Kailangan po yun kasi hindi po tayo pwedeng panghawakan kasi pag pinanghawakan ka sa leeg, ibig sabihin, kaya kang ipabagsak niyan.
'di ba? Kaya ka nga binoto ng tao kasi gusto ka nila. Gusto ka nila, kaya hindi pwedeng pabagsakin ng kung sino man yung binoto ng tao na gusto siya. So, dapat buo ang loob. Ma'am Carlene for mayor. Malabo po tayo. Malabo po tayo dyan. Pero actually, ako po ay ang father ko po is naging public servant din naman ng Batarasa for how many years? So, ilang term siya. So, naka-ilang term siya sa Batarasa. Anong mayor, ma'am? SB. SB po, SB. Yes. Kaya po pala yung apelyido yung Pwede po bang shout-out? Shout-out po sa tatay ko kay Kaloy Austria. Ay, thank you, ma'am. Ay, yung Austria po pala, ay, asawa niyo pala ito. Opo, yung Centeno. So, yung Austria po, yan ako yan. Ay, marami po Austria dito, ma'am. Ayun, kanina po, may na-meet po ako dun sa meeting natin kanina, si Ate Lucia. Ano? Cecil pala. Si Ate Cecil. Ayun po, Opo. Ayun, thank you, ma'am, sa napaka-informative at napakasayang interview. Ayan po, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagpapaunlak niyo po ng aming immediate na invitation. Naway, ma'am, na hindi ito yung last. Opo. Well, asahan niyo po hindi ito yung last kasi kung alam ko masasayan kayo nakausap ako, paulit-ulit po akong imbitahan dito. Hindi po. Sabi ko nga po sa inyo, this is my first time na magkaroon. Pero mahilig po kasi ako makipagkwentuhan kaya hindi po kayo mahirap. Ayan, ma'am, thank you po. Ganyan din po sa paalala. Ayan, nabanggit na rin po. Ay, may mga nais pa po ba kayong ipaalala sa ating mga nakikinig, ating mga tagapanood? Nasa inyo na po ang pagkakataon. Ay, sige po. Muli po sa mga kababayan dito sa Brooks Point, maraming salamat po sa inyong lahat. Nais ko lang pong ipaalala sa inyo na ang kapayapaan po ng Brooks Point ay hindi lang po nakasalalay sa aming kapulisan, bagkus ito po ay nakasalalay din sa inyo, sa mga tao ng Brooks Point. So, kung hindi po magiging maayos, hindi po magiging mapayapa ang ating lugar, kung hindi po dahil sa tulong ninyo. So, inaano ko po sa mga kasama natin, ang mga taga Brooks Point, no, na in-encourage ko po kayo na kung ano po yung mga nakukuha ninyong mga impormasyon, kung meron pong mali at kamali ang ginagawa sa inyong lugar, ipagbigay alam lang po sa amin, sa himpilan ng pulisya, at kami po ay agad natutugon sa inyong mga pangangailangan, sa inyong mga reklamo. Huwag po kayong mahihiyang lumapit sa Brooks Point Municipal Police Station dahil kami po ay handa na tumulong para tulungan po ang ating bayan na maumunlad, maging payapa. Ano po? So, muli po, doon lang po tayo sa tama at kung meron po kayong mga kailangan, ibibigay ko po yung numero ng hotline namin sa Brooks. Yun po ang pwede ninyong tawagan kung kayo po ay may pangangailangan. Yun lang po. Active din, ma'am, yung ano nyo po, diba? Yes, ma'am. Yes po yung Facebook po ng Brooks Point, active din po. Pwede rin nyo rin po kaming i-search sa Facebook. Ayan, ma'am. Ayan, thank you po, ma'am, sa inyong paalala at kami po nagpapasalamat sa inyong serbisyo, ang serbisyo ng kapulisan, 24/7. Maging kalsada po, sakop niyo na. Yes, ma'am. Salamat din po sa pag-invite at talagang 24/7 sa kalsada, mamaya aabutin ka namin ng 6 o'clock. Mag-ikot po ako. Ayan, thank you po sa napakasayang interview namin po dito ang last. Yan, God bless po. Sige po. Thank you po, ma'am. Thank you po sa inyo lahat. Thank you po. Lamig mo, ma'am. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.